Habang nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon kasabay ng ibinuga nitong ashfall sa ilang barangay sa Kamalig Albay, pinayuhan ng DOH na magsuot ng proteksyon sa mata, ilong at bibig ang mga residenteng apektado nito. Maaari kasing magdulot ng seryosong komplikasyon sa kalusugan ng abo na dulot ng pyroclastic density current lalo na sa may mga asthma. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Nagpaalala ang Department of Health to DOH sa mga residente ng Kamalig Albay na kasalukuyan ngayong nakakaranas ng ashfall o abo na magsuot ng face mask o basang panyo, safety goggles at iba pang proteksyon sa katawan. Kasunod ito ng patuloy na pag-aalboroto at aktibidad ng Bulkang Mayon. Batay sa tala ng munisipalidad ng Kamalig, nasa 36 na barangay o katumbas na ng 30,000 individual sa kanilang bayan ang kasalukuyan ngayong apektado ng ashfall. Ayon sa DOH, mapanganib ang abo na galing sa bulkan, lalo na sa may mga asthma. Maaari rin daw itong makaapekto sa paningin kaya't inirekomenda ang paggamit ng salamin o goggles, ngunit hindi ang pagsusuot ng contact lens. Hinikayat din ng publiko na manatili sa loob ng bahay at iwasan ang pagbubukas ng pinto at bintana at kung maaari ay magsabit ng basang kurtina. Sakali man daw makaranas ng pamumula at pananakit ng mata, magpakonsulta kaagad sa doktor o pumunta sa pagamutan. Parehong paalala rin ang inilabas ng Kamalig Tourism kung saan mahigpit na ipinatutupad ang mandatoryong pagsusuot ng face mask sa lahat ng mga bisita sa bayan maging sa mga tourism workers, lalo na tuwing nasa outdoor areas. Inirekomenda rin ang paggamit ng N95, KN95 o surgical mask na pinaka-epektibong pansalag sa maliliit at pinong abo. Sa ngayon nagsasagawa na ang Kamalig Fire Station ng flashing operation sa mga kalsada para matanggal ang mga abo. Nag-iikot din ang MDRRMO ng mga face mask upang mamigay sa publiko. Kinansela naman ni Kamalig Mayor Caloy Baldo ang face-to-face classes ng mga estudyante sa apektadong barangay na sasailalim muna pansamantala sa alternative learning modalities habang mananatiling may pasok sa eskwelahan ang mga nakatira sa upland areas. Samantala, ang ashfall na ibinuga ng Bulkang Mayon ay naganap matapos ang pyroclastic density current o PDC. Sa loob ng 24 na oras, nakapagtala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 52 PDC, 396 rockfall events at 2 volcanic earthquakes. Nananatili namang sarado sa publiko at hindi pinahihintulutan ang pagpasok ng mga ito sa 6-kilometer danger zone o PDC. Hindi ng pagpapalit ng anumang uri ng aircraft. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.